Wala pang mga iskanon, sabi niya. Nasa loob silang lahat at sumasamba nang nagbabagsakan ng misa. Karaniwan ng tanawin sa mga syudad, bayan-bayan at malalayong lalawigan, sa bahaging bulubundukin man yan ang modernong mga sambahan ng Iglesia ni Cristo. Sa ibang bansa naman ay dumarami na rin ang mga ganyang sambahan. Hindi maipagkakamali na sa iglesia ang mga ito. Ganitong mga kapilya ang familiar tayo. Ganitong mga kapilya rin ang kinamulatan ng mga bagong henerasyon ng mga kaanib sa INC. Yung mga kabataan, nagis na nila ang klase ng kapilya na mayroon sila ngayon. Yun namang mga bagong kaanib ay ganun din. Naanyayahan silang dumalo sa mga pagdodoktrina sa modernong sambahan gaya ng mga nakikita ninyo. Hindi man ganyan kalalaki ang marami gaya ng malalaking kapilya na mayroon ng INC, ay masasabi namang talagang makabago at napakamoderno ng mga kapilyang ito. Ang tanong ay nakita kaya ng mga kapatiran at mga bagong kaanib ng INC ang mga dati nilang sambahan, yung mga naunang kapilya, yung sinambahan ng mga kaanib sa isang lugar, kagaya ng ilan sa mga ito. Ayan, ilan lamang yan sa mga unang sambahan ng kapatiran. At ano kaya ang nararamdaman ng mga kapatiran kapag nakita nila ang dati o sinaunang sambahan nila? Halimbawa, ang mga kapatiran dyan sa lokal ng Katmon, Bulacan South, gaya ni Romeo Marcos. Kung bago na ang kapilya nila dyan, ay nakita kaya nila yung dati. Si Eddie Wow dyan sa Caloocan, distrito ng Camanava. Si Henry Lee Ortega at ang mga nandyan naman sa lokal ng San Antonio, distrito ng Santa Rosa City, Laguna. Ganun din ang tanong natin. Ano nga kaya, mga kababayan at mga kapatid? Isa pa, nakakarinig ba sila ng kwento ng mga karanasan ng mga unang kaanib sa mga kapilya na iyan? Bakit natin itinatanong? Sapagkat source of information and inspiration niyang mga yan. Yung ikaw na bago sa INC ay malalaman mo kung paano nagsimula sa lugar nyo ang INC at anong sambahan ang meron noon, yung dati, yung luma. Halimbawa, itong kapilya ng lokal ng Camarin, Caloocan North. Ano ang dating sambahan nito? Siyempre, nung nagsisimula ito ay tiyak na maliit lamang. Hindi gaya ngayon. Baka alam ni Rebecca Aure at ng kapatiran dyan. Itong lokal ng Paco dyan sa Maynila, baka may ideya si Sheila o Ella Sebastian at ang kapatiran dyan. Wala pa yata akong nakikitang picture ng dating sambahan ng lokal ng Paco at ng Camarin. Maganda pong balikan ang mga dati, pagmasdan, pag-usapan, yung kayo-kayo lang noon, iilan lang kayo, magkakakilala halos, sino-sino yung mga nanguna sa inyo dyan, nasaan na sila ngayon kung nabubuhay pa sila. Kagaya nitong simula ng lokal ng Punta, Santa Ana, Manila, kita nyo naman, Sawali, Pawid, Kawayan, Kahoy, di mo kakitaan ng kagandahan, napakahamak tingnan, pero napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng pagsisimula ng INC. Eto na ngayon ang kapilya nila dyan, moderno, konkreto, malaki, napakaganda. Ang tanong, ay alam ba ng mga kapatiran dyan, lalo na ng kabataan, at yung mga bagong kaanib, ang pinagdaanan ng iglesia dyan sa punta? Importante, di po ba? Dito mo mababakas ang simula ng INC. Yung mga panahong masasabing hindi pa moderno ang mga kapilyang ito. Ilan kaya sa mga kapilyang ganyan ang biktima ng pambabato ng mga ayaw sa INC? Ganun pa man ay sigurado ako na punong-puno ng alaala ang ganitong mga kapilya para sa kapatiran. Dito sila unang nanalangin, di po ba? Nagpasalamat at gumawa ng mga gawaing panrelihiyon. Di ko lang alam kung naranasan niya ni na Roderick de Jesus at ang mga may tungkulin dyan sa lokal ng Barangka, Marikina at ang mga kapatiran dyan sa lokal ng Nagkaisang Nayon, Quezon City, lalo na sina Lamsena Asset Realty at ang nanay niya na si Kayoli Lamsen na nandyan naman sa lokal ng Pasig, Metro Manila East. Definitely, yung matatandang kaanib ay naranasan yan. At kung tatanungin nyo sila, ay punong-puno sila ng kwentong karanasan sa mga dati nilang sambahan. Si Kadam yan, naranasan niya at ng mga kapatiran dyan sa Katanduanes na batuhin habang sumasamba.
Wala pang mga iskanon, sabi niya. Nasa loob silang lahat at sumasamba nang nagbabagsakan ng missile. Ay, ang bato. Nagbabagsakan ng bato ng mga nambabato. Binabato pa ba ang mga modernong sambahan ng INC ngayon? May payo ako sa gumagawa niyan o gagawa niyan. Tigilan nyo yan. Bago nyo gawin yan ay tingnan nyo muna yung sambahan nyo. Baka yon ang dapat mong batuhin para naman yung pastor o leader nyo ay magising sa katotohanan na pagandahin naman ang inyong sambahan. Payo lang yan. At hindi papayag ang kapatiran na salaulain ng sino man ang sambahan. Ipaglalaban niya ng mga kagaya ni Jonas Collado at ang mga kapatid dyan sa lokal ng Lupao, distrito ng San Jose City. Maging si Kaana San Pedro na nandyan ngayon sa Qatar. Hello po, Kaana. Kumusta po kayo dyan? Sana ay wala ng bomba na bumabagsak dyan. Hello din po sa mother ni Ira Mendoza na si Ka Ising. Kumusta din po sa inyo? Anong lokal po ba si Ka Ising? Hindi naman po yata Qatar. Hindi kaya dito sa Capitol? Curious lang mga kapatid, buo pa po ba ang dating kapilya ng Capitol? Yang nakikita po ninyo sa taas. Minsang sumamba ako dyan ay sa labas ako nakaupo. Dinig na dinig ko naman ang sermon ng ministro kasi may sound system sa labas. Pati yung mga naglalakad-lakad sa makipot na kalye dyan ay naririnig nila ang sermon. Yun siguro ang dahilan kung bakit lumobo ang bilang ng kaanib dyan. At ang daming oras ng pagsamba dyan, mapa Wednesday o Thursday. Di ko sure kung may Tuesday worship dyan o kaya ay Friday, bukod pa sa Saturday and Sunday. Tingnan nyo naman ang ipinalit na kapilya, palasyo. Ito naman po ang bagong kapilya ng Balintawak. Hindi ganun kalaki pero kung iahambing sa dati ay napakalaki ng pagkakaiba. Ayan, nakikita nyo ang dating sambahan dyan. Aba, kung titingnan sa modernong pamantayan pero tiyak na makasaysayan sa panig ng mga kapatiran dyan. Tingnan nyo naman pag pinagtabi natin. Kaya swerte ang mga bagong henerasyon ng INC ngayon na sa moderno at malaking sambahan nagwo-worship. Baka naka-aircon pa, hindi na nila naranasan yung ni electric fan yata ay wala. Yung iba ay wala pang electricity. At yung malayong lakaran, ang papangit pa ng kalsada. Ngayon, nasa kabilang block yung kapilya. Nagkotse pa si kapatid. Aro! Ano kwento ng kapilyang ito ng Balintawak mga kapatid? Di ko po alam. Baka alam po ninyo. Anong lumang kapilya ito mga kapatid? Baka mahulaan po ninyo kung saan ito. Baka alam ni Carmelino Gyao na nagpapabati sa mga kapatid dyan sa distrito ng Greater Toronto. O kaya naman ay si Kendra Sepia at ang pamilya Lopres at Tumarong dyan sa distrito ng Palawan. Iyan po ay ang dating kapilya ng lokal ng Barangka, Mandaluyong. Nakikita nyo naman ang ipinalit ng liderato ng iglesia, ang layo ng diferensya. Ito naman ang dagupan dyan sa Pangasinan, black and white pa kung anong taon man ito. Nakalagay, Welcome Brother Eranio Manalo and Party. Daming kapatid. Ito naman ang bago, colored na, malaki pa at maganda. Si Alfredo Pokis, nakasamba na po ba kayo dyan? Kumusta po kayo? Ito naman po ang Highway Hills dyan sa Mandaluyong. Napakasimple. Ito ang bago, moderno. Kapilyang-kapilya ang dating, hindi kagaya nung dati. Ito naman ang dating kapilya ng lokal ng Mandaluyong. Kita nyo naman, kahoy na kahoy. Itong bago ay hindi. Concrete na concrete. Gate pa lang ay talo-talo na. Olongga po, semi-concrete yata, mostly ay wood, tabla, ganon. Ito naman yung bago, moderno, ang layo ng pagkakaiba. Dating kapilya po ng Quiapo, medyo malaki na ito pero ganon din, gawa sa tabla at kahoy. May kaunting semento yata. Yung bakod ay bakod lang kung titingnan. Tingnan nyo naman itong bago. Hindi ganon kalaki pero modernong sambahan. Kagaya rin ng iba pang kapilya ng INC. Saan ito mga kapatid? Yan po ang dating kapilya ng lokal ng San Antonio, Zambales. Concrete pero malayo sa pagiging moderno. Ito naman ang bago. Di ko lang alam kung same location o lote.
Minsan kasi ay pag malaki ang lote na pagtatayuan ng kapilya ay hindi na yata ginigiba yung dati. Yata po di ako sure. Bali, tinatayuan na lang ng bagong kapilya kagaya nitong nakikita nyo. Malaki ang lote kaya yung dati at bago ay kasya. Di lang natin alam kung gigibain din ba yung dati. Wait and see, yung mga kapatiran dyan, saan mang lugar yan. Di ko po alam eh. Baka naman lokal yan ni Gatot Suisiki Cyber o baka ni Francisco Ordenesa. Baka hindi naman yan ang lokal ng Sentro Lagtang dyan sa Cebu City, Cebu. Baka yan ang lokal ni Silver Linas, di kaya? Tingnan nyo naman ang dating kapilya ng lokal ng San Francisco, yung tinatawag na Frisco dyan sa QC. Napakaliit, obviously, pero yung ipinalit ay higante. Ayan, alam nyo ba na nasa top 10 biggest INC chapels yan? Number 3, nakikita nyo naman ng data, 3,200 na kapatid ang capacity niya sa bawat pagsamba. At syempre, ang nakikita nyo ay ang kapilya ng Washington. Ito ang kauna-unahang konkretong kapilya ng INC na hanggang ngayon ay nandyan sa Daang Maseda sa Sampaloc, Manila. Alagang-alaga ng kapatiran dyan. Pintura pa lang, milyon na yata ang presyo. At dahil first ever concrete yan, ay maraming kwento ang mga kapatiran dyan, karanasan, mga pangyayari, at iba pa. Sa ibang bansa kaya, alimbawa ay sa lokal ni Cheryl Llano dyan sa Kuwait. Kumusta po kayo dyan? Siguro ay maliliit lang na sambahan considering na isang Islamic state ang bansang yan, di po ba? Sa Hong Kong kaya, sa lokal ni Sara Ocomen dyan sa Wan Chai, kumusta po kayo dyan? Mga kapatid, ano po ang totoong kwento ng mga dati nyong sambahan saan man kayo? Nasishare nyo po ba sa mga batang Iglesia ni Cristo ang mga naging karanasan nyo noon? Kailangan po nila yan, baka nakakalimutan nyo. Sigurado naman ako na nagagawa yan ni Benny Liwanag sa mga apo niya na sina Aisel, Veren, RL at sa kambal na sina Von at Alexa. Salamat naman po at nananatili silang malulusog na mga bata. Kumusta po kayong lahat dyan? Hanggang sa susunod po mga kababayan, ingat tayo at yumaman sana tayo lahat sa maayos at makatwirang pamamaraan.